affect our critical thinking skills. Ang mga easy task nga dali tatani manually maobra, but then since nag-rely na kita sa AI, hindi naton basta-basta maobra kag other things, and it really affects man sa aton nga academic intelligence as in relation sa student, ilabi na sa mga students, since kami nga daan are the most people nga nagagamit gid sini, particularly sa subong nga generations. Bali akong punto is AI is not entirely bad but not entirely good man, kay depende sa person nga nagagamit, if either bala ma-choose nga i-rely niya self sa tanan niyang mga task, and also yes, daily activities towards sa artificial intelligence nga tools, to the point bala nga why na siya nag-effort personally panumdom sa kung ano mga basic things, kag gina-rely na lang gid totally mismo dito sa AI, then that's when the bad thing happen. It is when i-test na bala atong mga person nga naga-rely sa AI towards sa paghimo dabi sa mga basic task of a human, tapos makita natin nga na failed sila, then gapakita lang ganin tawag sino, naga-iban bala or naga-deteriorate ang ilang critical thinking skill kag intelligent. Kag personally true ina siya sa akon nga experience as an AI user. Sang time nga nag-rely ako sa AI, mas nagbundol ko tapat, kay ang pinaka easy bala nga task, for example ilabi na gid sa writing na magsulat ko bala mga paragraph synthesis. Sometimes gin-try ko siya without using AI, nabubudlayan ako, tapos hanggang check ko balang grammar, sala-sala. Dito ko na-realize nga kung ano to ang epekto sang akon pag-rely sa AI. Ging apektuhan to akon nga critical thinking skills, tapos dali na lang ko dasig-dasig ko malipat, to the point nga ara pa lang bala bago pa lang gihambal sa akon, tapos ang nga nalipatan ko na. Tapos ano gid sa to, masyado ko balang kaligta, abi ko sa kapulawon ko lang, pero sa gali iba nagali ako nga critical thinking skills. So meaning gapabondol siya kung nasobrahan. Pero the AI can be a good thing man when it comes sa mga in a good way, in a good news, wherein for example dabi sa research, it can be used to further analyze or provide a critical feedback towards sa nagiging problems, or further recommended improvements towards sa isa ka task. Amo nang good thing sa AI. Tapos convenient man siya in a way nga there's an AI nga hindi mo na need bala i-download ang apps, as long as may internet ka, you can search in a one go. Tapos may ansubong ang Google man, nag-collab man sila sa AI, which is ang ginatawag ta nga Gemini, nga mas napapadali man, kag very amazing man ang AI, kay it can generate photos, pictures nga gusto ta, and that can help man if either nga kinahanglan ta bala, for example may loved ones kita nga why kita bala picture together with them, then AI can help to generate that. Ano pa, when it comes sa mga task within sa company, the AI helps to improve the functions and scope man towards sa mga company, kay ang sadto nga mga bagay nga ginamanwali bala nga obra, mas na obra na multi sang AI subong, kag amo nang manami. Although yes, depende sa company or organization, kay may times nga daan since nga nag-collab na wala sila sa AI, dira na sila ga rely to the point nga kung may mga employees sila sadto nga may given task bala nga manually nga ginaobra, tapos naobra na subong sang AI, commonly ila ginapahalin labi na for example na lang dabi sa Jollibee, kalabanan sa mga branch
subong sa Jollibee is more on AI or robot. May ban gani nga wala na yung employee sa sulod sang branch, you just need to order kag scan lang since may ara makita nga daan sang intangible cash wherein in mga credit card, mga GCash, Paymaya, muna nga money kag kinanglan lang sa i-scan tapos ara na dason i-prepare nila yung order kag ihatag lang sa imo. Gamo na ang evolution sang AI. It makes human live conveniently kag it is etc. Pero AI doesn't mean nga independent na siya. Siyempre, dependent pangyapon ng AI kay need niya sang person, human nga maga analyze and also provide maintenance in case nga may malfunction bala towards sa AI. So basically AI can't can't really dominate humans kay may times man nga ang AI garilay man mismo dito sa tawo. Kay ang tawo man nga daan nag-ubra sang AI so yeah, basically gani hindi to true gid ang mga nagagawa nga mga opinion bala or mga false info nga AI can dominate human race. No. May other aspect but not totally. Meaning may potential man nga makadominate ang AI in other aspects ng human activities but not entirely. Yun na akong punto. Kaya mo na ang lagi nakadlo ka to the point nga ang mga generations ang mga late generations, mga millennial, mga late boomers, they are very resistant when it comes to evolution sa AI to the point that they really disagreed kag wala sila hindi sila open when it comes sa not all but mostly according sa research and surveys, they're not totally open sa evolution ng AI kay may resistance kay abi nila AI can dominate human race ilog sa mga movies or pelikula nga ginapakita. I think that's all for my personal opinion. This is only an opinion. This is only an opinion, meaning it is based solely sa akong own conclusion, observation, and also sa mga knowledge such as mga research articles, surveys nga ako nababasahan. It does not really define what is the definition or goodness and badness ng AI. It just fairly my opinion. Kag may right man ko kung sina ako magiging pagintindi or explanation about sa sina nga topic. Yeah. Gani disclaimer lang, it's not really ang muna nagidbala ang totally nga definition sa AI kay may other point of views man nga daan nga need i-valid kag personally open ako sinakag I also validated it. That's all for today. Actually naka-backcam ang camera subong, so first time ko nga i-backcam siya kay kapanumdum ko nga daan nga mas nami ang camera kung sa backcam gani I don't know lang kung ano na kontsura. That's all for today. Michaela, continue to be more consistent sa pag-video no matter how you feel or sa imo sitwasyon. Damo ko bala librahon, kapoy ka bala, subuan, etc. Please kindly put that aside and prioritize this goal. Continue to improve. Kay sang time nga gina-replay ko ang mga recent videos there's a lot of things that you need to be mind of, labi na gid ang pagkalot-kalot mo si mutsura and also ang mga eye contact, you are not really maintaining your eye contact and also your body language masyado kasirado and also use wisely si mo hand, improve your hand gestures na makita man ang imo lawas kag hindi matabunan ang imong face or pada. Improve your hands gesture, so damo kagid dapat
improve si mo body language. Kaya importante na nga daan when it comes sa public speaking skills. Gani, go well. And then, that's all. Continue to be more consistent. You see the glimpse of the result and you know it's always gonna be worth it. And always finish what you start. That's all. Thank you.